Habang nakatitig sa kanila ng mariinang nilalang, ramdam ng bida ang malamig na pawis sa kanyang katawan dahil sa labis na takot nang mapagtanto niyang ang kaharap niya ay ekspertong nasa antas ng tier 9 pataas. Sa presensya ng mga ito, tila walang anumang halaga at napakaliit lamang kahit ng isang tier 7 Grandmaster. At dahil siya ay kasalukuyan pang nasa tier 2, ang distansya ng kanilang lakas ay maihahalin tulad sa langit at lupa. Pumasok sa kanyang isipan ang matinding pagkabahala na kung sakaling salakayin ng ganoong kalakas na nilalang ang Star City, wala siyang kakayahang magligtas o maprotektahan ng kahit na sino gamit ang kasalukuyan niyang kakayahan. Sa tindi ng realisasyong ito, nag-alab ang kanyang determinasyon na kailangan niya pang magpalakas, tatahakin niya ang landas mula tier 3, tier 4, tier 8, tier 9, hanggang sa tuluyan niyang marating ang King Realm. Naniniwala siya na sa darating na panahon ay tiyak na maaabot din niya ang antas na iyon. Binitawan ni Grandmaster Qin ang hawak niyang balahibo ng ibon at nagwika na kahit pasumulpat ang Lord of the 10,000 Monsters, mukhang may napakalalim at mahiwagang pinagmula ng ibong may gintong balahibo. Nag-iwan naman ng babala ang ibon kay Grandmaster Qin na mag-abang lamang ito, bago mabilis na lumipad palayo at tuluyang nawala sa paningin. Habang nakatanaw si Grandmaster Qin sa dinaanan nito, naalala niya ang sinaunang kasunduan sa pagitan ng Lord of the 10,000 Monsters at ng sangkatauhan, na nagbabawal dito na basta-basta sumalakay. Dahil dito, napanatag siya na hindi nito mapupuntirya ang mga bagong sibol na mandirigma. Sa kabila ng naganap na panggugulo ng Lord of the 10,000 Monsters, mapayapa pa ring natapos ang training camp at naghanda na ang mga estudyante sa kanilang pag-uwi. Habang naglalakad palabas ng kampo ang bida, sumagi sa kanyang isip na isang buwan na pala ang lumipas mula nang lisanin niya ang kanilang tahanan, at tiyak na labis nang nag-aalala ang kanyang mga kamag-anak para sa kanyang kaligtasan. Sinalubong siya ng kanyang dalawang kasamahan na bakas ang labis na katuwaan sa kanilang mga mukha. Winika ng isa na pagkatapos ng pagsasanay na ito ay tiyak na magiging tanyag ang bida sa buong Star City. Dagdag naman ng isa pa. Kahit na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan noon, umaasa siya na huwag silang pag-initan o paghigandihan ng bida sa mga susunod na araw. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng bida sabay tanong kung ganoon ba talaga kababaw ang kanyang pagkatao. Kung hindi pa raw pinalutang ng dalawa ang usaping iyon ay baka tuluyan na niyang nalimutan ang mga nakaraang alitan. Sa labas pa lamang ng tarangkahan ay agad na hamarang ang mga kinatawan ng City Lord upang sumalubong. Ipinarating ng mga ito sa mga estudyante ang pagkilala sa kanilang ginawang pagsisikap sa training camp. Bilang parangal sa kanilang pagbabalik, nag-organisa ang City Lord Estate ng isang marangyang selusalo at naghanda ng iba't ibang gantimpala para sa kanila, kaya naman nakiusap silang huwag na huwag itong sasayangin. Buong puso namang nagpasalamat ang grupo sa mainit na pagtanggap ng City Lord habang nagagalak sa magandang balita. Gayunpaman, hindi maitago ang lungkot sa mukha ng bida dahil wala siyang interes na dumalo sa anumang piging, sapagkat ang tanging hiling lamang niya sa mga sandaling iyon ay ang makabalik agad sa kanilang bahay upang makapiling ang kanyang tiyo at tiya. Samantala, sa banquet hall ng Star City City Lord Estate, nagsisimula ng dagsay ng mga bisita ang malaking bulwagan at masiglang nagpapalitan ng kwento ang mga dumalo. Kabilang sa mga panauhin ang tiyo at tiya ng bida, na magalang na inisikaso ng isang tagapagsilbi at inihatid patungo sa kanilang itinalagang upuan. Nang makaupo ang mag-asawa, agad silang binalot ng pagkailang habang nakatitig sa mga mamahaling putahe na nakahain sa kanilang harapan. Sa hindi kalayuan, isang babaeng nakabihis ng marangyang kasuotan ang nagtatakang nagtanong kung kaninong mga magulang ang mga ito. Sinundan pa ito ng komento ng isa pang babae na nagtatanong kung pinapahintulutan na ba pati ang mga ordinaryong manggagawa sa ganitong uri ng pagtitipon. Isang lalaki naman ang nagreklamo kung ano raw ba ang iniisip ng waiter at basta na lamang nagpapasok ng kung sino-sino sa loob. Dahil sa mga naririnig, nababahala na nagtanong ang tiya ng bida sa kanyang asawa kung napapahiya ba nila ang bida dahil sa suot nilang simpleng damit. Sumagot ang lalaki na wala silang magagawa dahil iyon na ang pinaka-espesyal na kasuotan na mayroon sila. Nagulat ang dalawa nang biglang lumapit sa kanila si Principal Li Chengshan at magtanong kung sila ba ang mga kapamilya ng bida. Ipinakilala nito ang sarili bilang pinuno ng No. 1 High School. Mabilis na tumayo ang mag-asawa at kahit binabagabag ng kaba ay buong paggalang na bumati sa principal. Ngumiti ng may kabaitan si Principal Li Chengshan at sinabing huwag silang makaramdam ng takot o hiya sa kanyang harapan.
Nang akmang iabot ni Principal Li Chengshan ang kanyang kamay upang makipagkamay sa tiyuhin ng bida, bigla siyang siningaitan ng presidente ng Star City Martial Artists Association na si Wu Linxian. Masayang ipinakilala ng presidente ang kanyang sarili at buong pagmamalaking sinabi na ang bida ang pinakanatatanging henyo na nasal ayan niya sa kanyang buong buhay. Napakamot na lamang sa kanyang ulo ang tiyuhin ng bida habang magalang na nagbigay pugay at kinumusta ang dumating na presidente. Hindi mapakali ang mayamang babae sa kanyang mga nakikita. Gulong-gulo ang kanyang isipan kung paano nangyaring ang principal mismo ng No. 1 High School at ang presidente ng Martial Arts Association ang kusang lumapit upang bumati sa mga ito, at tila punong-puno pa ng paggalang ang ipinapakita nilang pakikitungo. Sa kabilang banda, napaisip naman ng isang lalaki kung sino nga ba ang tinutukoy na Su Hong, at kung mayroon bang tanyag at makapangyarihang angkan na may apelyidong Su sa loob ng Star City. Habang nagaganap ito, sa hapag naman ng mga pinakamaimpluwensyang pamilya, buong pagmamalaking winika ng ama ni Li Chingay na tunay na kahanga-hanga ang kakayahan ng anak ng City Lord. Sa taglay nitong Barbarian God Body, sigurado raw siyang naging madali lamang para dito ang masungkit ang unang pwesto sa katatapos lang na training camp. Isang banayad ng ngiti naman ang isinukli ng City Lord na si Wang Ni, ang ama ni Wang Tiantuo. Ayon sa kanya, hindi rin dapat maliitin ang pamilya Xiao at pamilya Ling. Ang isa raw kasi ay nagtataglay ng kaisa-isang Spirit Master sa bagong henerasyon ng lungsod, habang ang isa naman ay may pambihirang talino sa pag-unawa na naging daan upang makabisado nito ang isang A-rank martial art tulad ng Flying Swan Soaring Cloud Step noong ito ay nasa Tier 1 initial stage pa lamang. Mabilis namang sumang-ayon ang ama ni Xiao Yan sa tinuran ng City Lord. Katwiran niya, kung ikukumpara sa Barbarian God Body, mas makapangyarihan pa rin ang isang Spirit Master, kaya malaki ang posibilidad na ang kanyang anak na si Xiaoyan ang tunay na nag-uwi ng kampyonato. Natawa naman ng bahagya ang ama ni Lin Xinghe bago ipinagmalaki ang pambihirang bilis ng kanyang anak. Giit niya, bago pa man makakilos ang Overlord Body o ang spiritual telekinesis ng iba, tiyak na bagsak na ang mga ito sa bilis ng kanyang anak. Dahil sa pahayag na iyon, napakunot ang noo ng ama ni Xiaoyan, habang tuluyan namang nagngit-ngit sa galit ang ama ni Wang Tiantuo. Buong lakas niyang sinigawan ang dalawa at sinabing isang malaking kahangalan ang kanilang mga pinagsasabi dahil ang lakas ng kanyang anak na si Wang Tiantuo ay higit na mataas kaysa sa karaniwan. Sigurado raw siyang ang kanyang anak ang nanguna sa buong kampo. Agad siyang tinuwanan ng ama ni Xiaoyan at mapang-uyam na nagtanong kung ganoon na lamang ba kadaling makatagpo ng isang Spirit Master, lalo na't ang kanyang anak ay may kakayahang maging isang ganap na hari sa hinaharap. Hindi naman nagpatalo ang ama ni Lin Xinghe at sinabing sa mundo ng sining ng pakikipaglaban, walang anumang depensa ang hindi kayang tapatan ng wagas na bilis, kaya walang sinuman ang maaaring tumalo sa kanyang anak. Buong tapang namang rumspond ang ama ni Wang Tiantuo at sinabing wawasakin lamang ng kanyang anak ang dalawang iyon kung maghaharap sila. Habang pinapanood ang nagaganap na bangayan, lumingon si Principal Li Chengshan kay President Wu Linxian at nagtanong kung wala ba itong balak na mamagitan upang patigilan ang mga ito. Napasimangot si Wu Linxian at binalikan ito ng tanong kung talaga bang gusto nitong ang isang matandang dalagang tulad niya ang umayos sa away ng mga lalaking walang ginawa kundi ipagmayabang ang kani-kanilang mga anak. Natatakot daw siya na baka mawalan siya ng pasensya at pagbuntunan sila ng suntok. Bukod dito, idinagdag niya na sa sandaling lumapag ang bida sa lugar na ito, tiyak na mapatatahimik ang lahat ng nagmamataas na magulang na iyon. Bahagyang nagtaka si Principal Li Chengshan sa narinig at nagtanong kung ganoon na lamang ba kataas ang tiwala ni Wu Linxian sa kakayahan ng bida, gayong ang pagkakaalam niya ay nasa Tier 1 initial stage pa lamang ang antas nito. Isang makahulugang ngiti ang isinagot ni Wu Linxian at sinabing iyon ay dahil sa tinatawag na kutob ng isang babae. Naantala ang usapan ng lahat nang biglang may dumating na tauhan na humahanggos at sumigaw upang iulat sa City Lord na dumating na ang espesyal na bus na lulan ang mga estudyante mula sa training camp. Nang marinig ang balita, agad na humarap ang City Lord sa mga bisita at inanunsyo na narito na ang mga kabataang itinuturing na dangal ng Star City. Inanyayahan niya ang lahat na sumama sa kanya sa labas upang bigyan ng mga ito ng isang mainit na pagsalubong. Tatlong marangyang sasakyan ang magkakasunod na huminto sa bakana, at isa-isang bumaba mula rito sina Lin Xinghe, Xiaoyan, at Wang Tiantuo.
Kaagad na nakaramdam ng lungkot at pag-aalala ang ama ni Xiaoyan nang mapansing labis na pamayat at umitim ang kanyang anak mula sa pagsasanay, kaya't nasabi nitong sumasakit ang kanyang dibdib sa nakikitang kalagayan nito. Sa kabilang banda, nagulat din ang ama ni Lin Xinghe at agad na tinanong ang anak kung paano ito nagkaroon ng mga sugat na tila samira sa kakisigan ng mukha nito. Nang marinig ng City Lord ang reklamong iyon, hindi niya napigil ang magsalita na kung ang sugat ng kanilang anak ay itinuturing ng pagkasira ng mukha, ano na lamang ang itatawag sa hitsura ng sarili niyang anak na mas malala pa ang inabot. Sumabat naman si Xiaoyan at nagtanong kung sino ba ang nag-utos kay Wang Tianfu na huwag susuko kahit nabagbog sarado na ito sa laban. Nagwika naman si Lin Xinghe na dahil mabilis siyang sumuko nang makitang dahado, kaunting pasa at galos lamang ang natamo ng kanyang katawan. Labis na nagulat ang tatlong magulang at sabay-sabay na nagtanong kung ibig bang sabihin nito ay natalo silang tatlo. Hindi nila maisip kung sinong makapangyarihang nilalang ang may kakayahang gumawa niyon sa kanilang mga anak. Subalit mas lalong natigilan ang ama ni Wang Tianfu nang mapansin ang enerhiyang bumabalot sa tatlong kabataan. Napagtanto niyang nakalagpas na silang lahat patungo sa Tier 2. Naguguluhan din ang ama ni Xiaoyan dahil alam niyang ang kanyang anak ay isa ng Tier 2 martial artist na may kakayahan pang gumamit ng spiritual telekinesis, kaya nagtataka siya kung paano pa ito nagawang talunin ng sinuman. Maging ang ama ni Lin Xinghe ay hindi makapaniwala at nagtanong kung mayroon bang pambihirang nilalang na bigla na lamang sumulpat sa kanilang lungsod. Seryoso at kalmadong sumagot ang tatlong kabataan na ang taong tinutukoy nila ay nagtataglay ng lakas na higit pa kay Wang Tianfu, bilis na mas mabilis pa kay Lin Xinghe, at lakas ng isip na mas matindi pa kumpara sa spiritual telekinesis ni Xiaoyan. Wika nila sa kanilang mga magulang, mas mabuting panuuri na lamang nila ang pagbaba nito, dahil ang taong iyon ay isang tunay at walang katapat na halimaw. Nagmamadali nang bumaba ang mga estudyante mula sa bus. Kahit nabalot sila ng mga benda at pasa, maayos pa rin silang pumila at magalang na nagbigay daan upang maunang lumabas ang bida. Pagbaba niya ng sasakyan, napakunot ang kanyang noo at nagwika na tila nagiging awkward ang sitwasyon dahil sa ginagawa ng mga ito. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang makauwi agad at makapiling ang kanyang tiyo at tiya, na sigurado siyang naghanda na ng masarap na pagkain para sa kanyang pagbabalik. Ngunit nagulantang siya nang makita ang kanyang mga kamag-anak na masayang kamakaway at mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Nang muntik nang matamba ang kanyang tiyahin dahil sa pagmamadali, mabilis siyang gumamit ng telekinesis upang alalayan ito sa ere at maiwasang bumagsak. Agad siyang lumapit at nag-aalalang tinanong ang tiyahin kung may masakit ba sa katawan nito. Sumagot naman ang tiyuhin sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong uri ng martial art ang kanyang ginamit, dahil sa galing nito. Sinabi naman ng tiyahin na maayos siya at bahagyang nagulat lamang sa nangyari. Hindi mapigilan ng tiyuhin ang kanyang emosyon at halos maluha sa tuwa habang pinupuri ang bida sa labis nitong paglakas. Dagdag pa ng tiyahin, halos hindi sila nakatulog at nag-aalala ng lubos sa loob ng isang buwang pagkawala ng bida. Ngumiti lamang ang bida at sinabing ligtas na siyang nakabalik kaya wala na silang dapat pang ipangamba. Sa panig ng City Lord, halos panginginig ang kanyang naramdaman. Hindi siya makapaniwala na ang bida ay isa na palang ganap na Spirit Master, at hindi basta-basta, kundi isang Tier 2 Spirit Master. Doon niya naintindihan kung bakit hindi nakapalag ang kanilang mga anak. Maging sina Wu Linxian at Principal Li Chengshan ay natulala rin sa kanilang nasasaksihan. Nagkatinginan ang dalawa at nagsimulang magsisihan kung bakit walang nagbanggit sa kanila tungkol sa totoong antas ng bida. Tinukoy ni Wu Linxian na Spirit Master na pala ang bida. Galit na sumagot si Principal Li Chengshan na nagtatanong lamang siya dahil inaakala niyang alam na ni Wu Linxian ang lahat. Sa huli, napagtanto nilang dalawa na maging sila ay walang kaalam-alam sa katotohanan iyon. Hindi nagtagal, masayang ibinalita ni President Wu Linxian sa kanyang kausap sa telepono na hamani na raw ang sinumang may lakas ng loob na agawin ang pwesto niya. Binalaan niya ang mga ito na mag-iingat dahil baka dalhin niya ang bida upang pagbubugbugin ang kanilang mga disipulo. Si Principal Li Chengshan naman ay may ngiti sa labi habang ipinagmamalaking sisikat ng husto ang No. 1 high school. Hinamon niya ang lahat na subukang agawan siya ng pondo sa susunod na taon. Dahil sa mga naganap, ang lahat ng nakasaksi ay nagunahan sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa bida. Sunod-sunod ang pagtawag nila sa kani-kanilang mga kontak. Ang ilan ay nagsimula ng maghanda ng mamahaling regalo.
Ang iba naman ay nagmadaling maghanap ng perpektong mapapangasawa para sa kanilang mga anak at nag-utos na dalhin ang mga ito sa City Lord Estate ng bihis na bihis. Mabilis na naglabas ng regalo ang City Lord at iniabot ito sa bida. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Wang Ni, ang City Lord ng Star City, at tinawag ang bida bilang pinakamagaling na henyo ng kanilang lungsod, isang tunay na dragon sa gitna ng karaniwang mga tao. Iniabot niya ang titulo ng isang villa at 3 milyong cash bilang bonus sa pagkapanalo ng bida sa training camp, at pakiusap niyang tanggapin ito. Sa nakita, napamura na lamang sa isip ang mga nakasaksi. Gulat sila dahil may bonus pala, gayong akala nila kanina ay ang anak ng City Lord ang tatanghaling kampyon. Naisip nila kung nakalimutan ba ng City Lord na bigyan ng villa at pera ang sariling anak. Napansin naman ng iba na tila sinadya iyon ng City Lord dahil alam niyang galing sa mahirap na pamilya ang bida, kaya gumawa siya ng paraan upang maging bukas palad. Isang ang matandang Tusong Soro ang City Lord dahil sa bilis ng kanyang pagdedesisyon. Nakangiting sinabi ng City Lord na dahil ang bida ang numero 1 talento ng Star City, huwag siyang magatubiling humingi ng tulong kung may kailangan siya sa hinaharap. Iniabot niya ang kanyang kamay para sa isang pakikipagkamay. Tiningnan ito ng bida habang nag-iisip kung sinusubukan ba siyang makuha ng City Lord para sa kanyang panig. Sa kanyang tingin, kung tatanggihan niya ang alok ay baka ma-offend ito, ngunit kung tatanggapin naman niya, baka sa hinaharap ay hindi na siya makatanggi sa anumang hilingin nito sa kanya. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.